Mag-ingat. Bata, mag-ingat ka, ha? Ang dumi naman. Wala namang virus yan, di ba? Umalis ka na. Ikaw na anak na walang utang na loob, kailangan mong pakasalan si Wang Jinfa ngayon. Kahit patayin mo pa ako. Hindi ko pakakasalan si Wang Jinfa. Suan-suan. Para sa'yo lang yan ang katay mo. Si Wang Jinfe. Pinili niya yan ng maingat. Para maging asawa mo. Nagsisimula na ang engagement party. Sa pagtakas mo, saan na lang ilalagay ang mukha niya? Huwag kang magkunwari sa harap ng tatay ko. Mang-aagaw. Pinipilit mo akong pakasalan ang taong hindi ko mahal. Ikaw, Manahimik ka. hindi ba't pagpapakasal lang yan? Pakakasalan ko siya. Para lang sa walang kwentang pulubing yan. Pakakasalan mo siya. Papatayin ko siya ngayon. Mga tao. Anong gagawin nyo? Siege, ate. Nakita mo. Isang walang kwentang tao na hindi man lang lumalaban. Anong mapapala mo sa pagpapakasal sa kanya? Huwag mo siyang saktan. Suan-suan. Huwag ka nang magtampo sa amin. Isa lang siyang pulubi sa kalsada. Umuwi ka na lang sa amin ng maayos. May naghihintay sa iyong walang katapusang yaman at karangyaan. Ikaw na mang-aagaw. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Tama na. Pinakain kita ng maraming taon. Pero ganyan ka kawalang galang sa matatanda. Gusto mong pakasalan siya. Sige, pagbibigyan kita. Wi. Isang mabahong pulubi. Lumayo ka nga. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Paggamit ko sa'yo bilang panangga ngayon. Pasensya na talaga. Ito, maliit na regalo ko. Kunin mo muna. Hindi ko alam kung gagamitin mo ba. Hindi ko. Ay, kunin mo na. May gagawin pa ako, aalis na ako. Ako too. Kailan ka pa sumakay? Kanina pa. Yun. Hindi na mahalaga yan. Hindi mo lang ako napansin. Mukhang kailangan ko ng bawasan ang paggamit ng taktikang ito. Halos mahuli na ako. Ano ang tinitingnan mo? Magkano ba ang gusto mo? Bibigyan kita agad. Bumaba ka na. Anong pera ang kailangan ko? Ikaw ang gusto ko. Nakita mo naman kanina, di ba? Nasabi ko lang yon. Huwag mong seryosohin. Bibigyan kita ng pera, bumaba ka na. Mukhang ang isang marangal na binibini ay hindi alam ang ibig sabihin na ang salita ay di na mababawi. Sage, aalis na ako. Ikaw na lang ang magpakasal kay Wang Jinfa. Tama na. Ako, si Lixuan Suan, ay may isang salita. Ang salita ay di na mababawi. Kung magpapakasal ako sa'yo, magpapakasal ako sa'yo. Say. Tara na. Sinusundan na namin ang sasakyan niya. Ay book mo ako ng flight papuntang New Erdefu. Kailangan kong magpahinga. Hindi ba't isa ito sa mga sasakyan kanina? Sundin niyo siya. Kung talagang magkapakasal ang binibini sa pulubi na yon, patayin niyo ang pulubi. Andaan, gawin niyo ng malinis. Walang makakaalam. Walang makakakita. Opo. Bakit ang daming kamalasan ng taong to? Umalis ka. Boss, walang problema ang sasakyan. Walang galos. Sa gitna ng aaw. Parang multo. Sinusundan pa ba natin ang kotse ni Miss? Wala kang kwenta. Anong susundan? Wala na ang kotse ni Miss. Nandito na. Tara na. Emie, Sabi niya, hindi niya babawiin ang sinabi niya. Ginagawa lang tayong libangan. Ng mga mayayaman. Sino ba naman ang ayaw magpakasal sa mayamang binata? Sinabi ko na. Kapag sinabi ko, tutuparin ko. Lixuan Suan. Bobo ka ba?
Nagpakasal ka talaga sa pulubi? Tapos na akong maligo. Nasaan ang hair dryer? Ikaw, sino ang nagsabi sa iyong maligo rito? Ano? Hindi mo ba papayagan ang asawa mo na maligo? Ano bang pinagsasabi mo? Maliligo na ako. Sage, Mrs. ko. Nasaan ang banyo dito sa kwarto? Bastos, Mrs. ko, hindi ko sinasadyang makita. Gusto ko lang magbanyo. lumabas ka. Sige. Lalabas na ako ngayon. Ang sexy ng asawa ko, Oh, heto. heto. Kasunduan sa kasal. Bawal kang lumapit sa akin ng 1 metro. Bawal mong galawin ang kahit anong gamit ko. Bawal kang manghimasok sa kahit anong ginagawa ko. Eddie. Paano tayo magkakaanak niyan? Kasunduan lang ito sa kasal. Imposibleng maging tunay tayong mag-asawa. Pero, babayaran kita ng 1 milyon. Sed. Inaamin ko, ang pagmamahalan ay kailangan talagang dahan-dahang buuin. Di ba, pumapayag ako sa lahat ng sinabi mo. Pero, gusto ko ng 2 milyon. Alam mo ba ang sinasabi mo? CJ, 2 milyon kung 2 milyon. Ikaw, Anong ginagawa mo? syempre, sasamahan ko ang asawa ko matulog. Nagbibiro lang ako. Nandito ako para bigyan ka ng regalo. Kahit mahirap ako. Sa unang kasal, Kailangan kong bigyan ng regalo ang asawa ko. para hindi ako mapahiya. Ito ang aking salamin. Mukhang maganda naman. Parang amethyst. Para sa'yo na lang to. Nga pala, huwag mo na akong ipaghanda ng almusal bukas. Kailangan kong lumabas para kumita ng pera para sa misis ko. Basurang perlas na pinulot sa tambakan. Tapos ibibigay mo sa akin bilang regalo sa kasal. Pulubi ka talaga. At bubuhayin mo pa ako. Kailangan ko ba ng tulong mo para mabuhay? Mrs. ko, good morning. Nakahanda na ang almusal mo. Kailangan kong lumabas at maghanap ng trabaho. Ayoko namang maging pabigat. Mahal kita. Baliw! Bakit hindi niyo ako pinapapasok? Hindi ba kayo naghahanap ng security guard? Sino yang probinsyano na yan? Wala ang air manager. Umalis ka na. Shen, MR Shen. Narinig ko, nag-a-apply ka para sa security guard. Opo. Pero sabi niya kanina, wala raw ang AR manager. Ako. Wala nga siya. Pero ako ang boss. Simula ngayong gabi, dito ka na magtatrabaho. Magkano ang sweldo? Singilin mo ako ayon sa pinakamataas na pamantayan. Opo. Salamat, boss. Ang bata naman ng boss nyo. Naman. Ang lolo niya, siya ang pinuno ng Hongmen. Ang dami niyang alagad at tagasunod. Libo-libo sila. Ang club namin, hindi nagkakagulo. Dahil nandiyan siya. Ang galing naman. Nga. Suwan-suwan. Asawa ko. Kuwa. Siya ang pinakamagandang babae sa Luyuan. Sa Li Kuan. Asawa mo siya? Ay naku. Huwag kang mangarap ng gising. Kung asawa mo siya, magtatrabaho ka pa ba rito? Pero asawa ko talaga siya. Ako. Magpapainom ako ngayon. Ang mga chismis tungkol sa pagpapakasal ko sa isang pulubi, huwag nyo nang itanong. Huwag nyo nang itanong sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi kami maniniwala.
We, hindi ba si Li Chuanzuan yan? Ano, bagong kasal pa lang, lumalabas ka na agad para magsaya. Dahil ba sa asawa mong pulubi, hindi siya sapat ano? Halika, dapin siya. Ang galing mo talaga, ano? Mas gugustuhin mo pang mapakasal sa pulubi, kaysa mapakasal sa akin. Ginawa mo akong pinakamalaking katatawanan sa Luyuan City. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Wang Jinfa, tama ka nga. Mas gugustuhin kong magpakasal sa pulubi. Kaysa magpakasal sa iyo. Ang dami mong ginagawang kalokohan. Kung hindi ka lang pinoprotektahan ng mga magulang mo. Matagal ka nang nakakulong. Mas malinis pa ang pulubi kaysa sa iyo. Kahit na isa akong basura. Kahit na isa akong basura, ikaw pa rin ang magiging babae ko. Gayong gabi, ako ang magiging bagong kasal. Papasayahin kita ng hosto. Yemi. Alam kong magaling lumaban ang bodyguard mo. Gumastos ako ng 5 milyong piso na yon para kumuha ng MMA fighting champion. Gayong gabi, walang makakaalis. Saje, simulan nyo na. Miss, bilisan mo. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Walang makakaalis. Miss, bilisan mo. Umalis ka na. Isang hamak na bodyguard lang. Gusto pa akong pigilan? Bitawan mo ako. Wang Jinfa. Hayop ka. Sinasabi ko sa'yo, kahit sino pa ang dumating, hindi ka na makakaligtas na yon. Paano kung ganito na lang, hayaan mo muna akong magsaya. Pagkatapos, ibabalik ko sa'yo ang pulubi mong asawa. Ano sa tingin mo? Tigilan mo. Mas mabuti pang ilayo mo ang mga kamay mo sa asawa ko. Zhang Ziyong. Bakit ka nandito? Asawa ko. Nandito ako. Para kumita ng pera at buhayin ka. Siyempre. Asawa ko. Ikaw pala ang pulubi niyang asawa, ha? Hindi pa nga kita hinahana, pero ikaw na mismo ang lumapit. Gayon, talagang masaganang araw ito, ah. Hindi mo ba alam ang kasabihang? Ang kontrabida ay namamatay dahil sa kadaldalan? Mayon, kahit sino na lang, naglakas loob na magpanggap sa harap ko. So good. Zhang Ziyong, umalis ka na. Hindi mo sila kaya. Ita, patay ka ba? So good. Saj, mag-away kayo. Kuya, hindi ko na po ulitin. Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po kayo guguluhin uli. Pupunasan ko pa po ang sapatos niyo. Umalis ka. Hindi ako ang magdedesisyon. Ang misis ko ang masusunod. Mamatay ka. Mag-ingat ka. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Hindi ba sinabi ng nanay mo kung sino ang tatay mo? Kung walang nagturo sa'yo, ako na ang magtuturo sa'yo ng maayos. Sandali. Hindi natin kayang kalabanin ang pamilyang Wang. Anong kinakatakutan mo? Misis ko kita. Ako ang bahala kahit gumuho pa ang mundo. Kuya, pakawalan mo na po ako. May matatanda po akong magulang. At mga bata, ako lang po ang inaasahan ng pamilya ko para magkaanak. Chuanzuan, nagmamakawa ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Hindi ako tao. Wala akong silbi. Ituring mo na lang akong utot at hayaan mo akong umalis. Umalis ka. Zhang Ziyong. Li Chuanzuan. Sisiguraduhin kong ang ginawa niyo na yon ay may kapalit. Ang galing mo. Pero alam mo ba? Ang kakagalit mo lang ay ang prinsipe ng Wang Group sa Luyuan City. Kahit sino pa man. Basta't maglakas loob na galawin ang kahit isang hibla ng buhok ng misis ko. Gagawin ko siyang. Ay, ano bang pinagsasabi mo? Shayong, pumunta ka sa opisina ko. Shayong, nakita kong magaling ka sa pakikipaglaban. Gusto mo bang maging? Maging ano? Ang personal mong bodyguard. Hindi ba pwede? Personal na bodyguard. Baka ibenta mo pa itong club mo. Hindi mo pa rin kayang bayaran ang sweldo ko. Huwag ka nang magalit. Hindi kaya alam ni Shiyong. Ang Honyo Capital? Hindi ko alam. Kung gayon, magpatuloy ka na lang sa maliit kong tindahan. Bilang isang waiter. Alis na ako. Jinong Zhang. Alam ko na ang iyong pagkatao.
Mahal kong misis, nag-aalala ka ba sa akin? Pero bakit ang init nito? Kung ayaw mong inumin, huwag. Inumin ko, inumin ko. Misis, tingnan mo. Guwapo ba? Masarap. Oy, ang nobya pa mismo ang sumundo sa akin. Bakit hindi ka pa naglambingan ng ilang araw kasama ang nobyo mo? Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, mag-taxi ka na lang pauwi. Hindi na kita papansinin. Nagkamali ako, ate ko. Hindi ka nagkamali. Isipin mo lang, paano naman magpapakasal ang ate mo sa isang pulubi? May sasabihin ako sa'yo na sikreto. Huwag mong sasabihin kay Papa. Pangako, hindi ko sasabihin kay Papa. Sa totoo lang, kami ng kuya mo ay kasal lang sa papel. Hindi totoo. Tara na. Esan, Kwentuhan mo naman ako tungkol sa'yo at kay kuya. hinaan mo ang boses mo. Tingnan mo. Ito ang regalo sa akin ng kuya mo sa kasal. May pangalan din naman ako. Pero binigyan niya lang ako ng isang basag na salamin. Bilang regalo sa kasal. Basag na salamin ang tawag mo rito. Ito ay isang hiyas. Hiyas? Paano mangyayari yan? Siya ay isang pulubi. Kaya pa niyang bigyan ako ng mamahaling bato. Huwag mong kalimutan, negosyante ako ng alahas. Ito ay isang hilaw na mamahaling bato. Impossible, impossible. Siya mismo ang nagsabi sa akin na ito ay isang basag na perlas lang. Deti, sa Sotheby's Auction House, nakita kong nag-auction sila ng isa. Ang presyo ng benta ay isa-isa 0 milyong yuan. Pupunta lang ako sa banyo. Sige, umalis ka na. Zhang Ziyong. Sino ka ba talaga? Si Li Xuanzuan at Zhang Ziyong ay may kasunduan sa kasal. Hindi ordinaryong tao si Zhang Ziyong. Hindi simple ang kanyang pagkatao. Misis ko, hinahanap mo ba ako? Ito ang application form ng aming kumpanya. Subukan mo bukas. Dahil ikaw ang aking asawa sa pangalan. Hindi dapat mapintasan ang iyong pagkatao. Nga pala, huwag mong isipin na bibigyan kita ng pabor. Kung hindi mo man lang kayang mag-apply. Bilang isang ordinaryong sales representative. Ibig sabihin, wala kang silbi. Shade or Fashion International. Hello, tumawag po ba kayo? Para sa interview sa amin. Ikaw ba yung ginoo para sa Vice Presidente ng Marketing Department? Ako nga. Seg, pakipunan ang mga dokumento. Sig. Ang misis ko ang nagbigay ng misyon para mag-apply bilang sales agent. Pero mas mataas na posisyon. Bakit ko tatanggihan? Sandali lang. Nag-apply ka bilang Vice Presidente ng Overseas Marketing Department. Pero sa bahagi ng edukasyon mo, elementarya lang ang nakalagay. Baka naman, mali ang napunan mong form. Hindi ako nagkamali. At sa requirements ng kumpanya ninyo, wala namang minimum na edukasyon. Kung gayon, tingnan natin ang kakayahan mo, na may elementarya lang na edukasyon. Halimbawa, kung pagsasamahin natin ang mga bagay dito, tapos ipapakalat ulit. Ayan, tapos na ang paliwanag ko. Alagang may talento siya. Sinimulan na naming imbestigahan ang kanyang pagkatao. Sige, naiintindihan ko. Mukhang minamaliit mo ang posisyon ng sales agent. Kaya ka nag-apply bilang vice presidente, di ba? Misis ko, gusto ko lang kumita. Ng mas maraming pera para sa'yo. Vice presidente, mag-usap tayo. Sige, ano ang gusto mong pag-usapan? Pag-usapan natin ang tungkol sa iyo sa basurahan. Yung hiyas na napulot mo. Hiyas? Anong hiyas? Yung sinasabi mo, yung kulay ube na bolang salamin, di ba? Sa tingin mo ba? Misis ko, emergency. Sasagutin ko lang to.
Hello? Nasa Luyuan City na ang target. Naghihintay ng utos para sa operasyon. Saan na tayo ulit? Ah, yung kulay ube na bolang salamin. Iyon eh. Kuya Zhang, Butler Shen, may nangyari sa club. Bumalik kayo agad. Kung hindi, may mamamatay. Mrs. ko, may emergency. Babalikan kita. Ipapaalam ko sa'yo mamaya. Ikaw, Kailangan mong ayusin to para sa akin. Ang yabang mo naman. Alipin ka lang naman ng amo mo. Mawa ka, boss. Isa lang akong utusan. Wala akong alam. Nasaan sila? Anong nangyari? Kuya, hindi ko rin alam eh. May dumating lang na mga tao kanina. Tapos, sinira nila lahat na nakita nila. At naglaro pa sila ng hammering game. Kaya tumakbo ako palabas. Nasaan sila? Nasa lobby sa ground floor. Kuya, Interesante yan, ah. Halika, ipagpatuloy natin ang laban. Ipagpatuloy natin ang laban. Tigil. Bata, ang nagmamagaling madalas mapahama. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Hindi nga. Ngayon pa sumumpong ang lumang sugat. Ayos. Sanay pala sa laban. Bangon. Dali, talunin mo na sila. Kung magtatagal pa, bago pa mamatay sa bugbog, mamamatay na sa sakit. Mukhang ito lang ang magagamit ko. Tara na. Zhang Ziyong. Zhang Ziyong, Zhang Ziyong, anong nangyari sa'yo? Wala ako, masama lang ang pakiramdam ko ngayon. May nakain lang akong masama, medyo nasusuka. Medyo marami akong nasuka. Huwag mo akong pandirihan. Zhang Ziyong, gumising ka na. Gumising ka, Zhang Ziyong. Kabalik ko pa lang sa Luyuan. Ang unang utos mo sa akin, sinira ko na. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Bahala na po kayo, Young Master. Hayaan mo munang mabuhay ka. Huwag na sanang maulit. Opo. Gising ka na? Gising na, Kukunin ko lang ang pagkain mo. Mrs. ko. Ang ganda mo kapag hindi ka nakasimangot. Ang ganda mo kapag hindi ka nakasimangot. Ngumiti ka na lang palagi. Ang daldal mo. Pa, bakit ka nandito? Ano, gusto mo na naman akong ibenta? Sayang naman. May asawa na ako ngayon. Tay, ano po ba yan? Bumalik na si Handejon. At ikaw ang gusto niyang pakasalan. Zhang Ziyong. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Alam ko rin na kontrata lang ang kasal ninyo. Pero nakikita ko. Gusto mo ang anak kong si Suan Suan. Tay, Hindi ko alam kung kaya mo. Protektahan ang anak ko habang buhay. Kaya, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hayaang mapunta ang anak ko sa kamay ni Handejon. Boss Han, balita ko ang mga babaeng sumasama sa'yo ay namamatay sa huli. Totoo ba yan? Totoo ba yan? nga, gusto ko rin malaman. Paano naman mangyayari yan? Ako na ganito ka maalaga sa mga babae, ay hindi magsasayang ng kagandahan. Zhang Ziyong, kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Tay, tumayo ka na. Tay, tumayo ka na. Huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala mo sa akin si Suan Suan. Ikaw ang kaisa-isa kong anak. Paano ko naman hahayaang mapahamak ka? Naniniwala ako kay Zhang Ziyong.
Siya ang taong mapagkakatiwalaan mo habang buhay. Sabihan si Tsier, huwag na silang bantayan pa. Binata, si Shenru at ang kasama niyang si Zhao, isang araw bago ako gumawa ng gulo, umalis na sila sa Luyuan, para bang dahil sa malubhang sakit ng pinuno ng Shen Group, ang labanan sa kapangyarihan. Talaga? Ang pagpapahanap ko sa iyo kay Shenru para gumawa ng gulo, ay para lang ipaalam sa kanya na bumalik na ako. Mas nagiging interesante na ito ngayon. Hintayin ko lang na lumapit sa akin ang babaeng iyon. Binata, siya po iyon. Siya po ang nanakit sa inyo. Sige na, lumabas ka na. Sige po. Kapatid, sabik na akong makita ka. Luyuan, sa wakas ay nakagulo na. Bigyan ng misyon ang Yingsun Negatibo 4. Gusto kong bigyan ang kapatid ko ng isang malaking regalo. Marzhang, oras na para uminom ng gamot. Said. Ano iyon? Marzhang, mag-ingat po kayo. Nurse, ang galing mo. Mamatay ka na. Sewer. Matagal na akong hindi ang pinsan mong si Tsuer. Ako ngayon si Yingsun Negatibo 4. Zhang Ziong, kung hindi kita mapatay ngayon, may bukas pa. Ziong, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi na ligtas dito. Kailangan na nating umalis. Nagtiwala ka ba sa akin? Ang isang key, mo. Kapalit ng key, nagtiwala ako, Tiko. Sa tingin mo, lugi ka? Hindi ako lugi. Ako ang nanalo. At malaki ang panalo ko. Zhang Laoyezi. Magulo na ang luyuan ngayon. Nandito ako para sa inyo. Para lang humingi yung proteksyon. Shen, matalino kang tao. Alam mo rin na hindi ako basta-basta. Kung sino-sino lang ang tinutulungan. Ang Huanyu Capital na kasing laki nito. Napakaraming gawain. Kailangan kong asikasuhin. Wala akong gaanong oras. Pero, kung gusto mo talagang humingi ng proteksyon para sa inyo, kailangan mong maglabas ng kapalit. Alam kong matagal nang hinahanap ninyo, Laoyezi, ang nag-iisang tagapagmana na nawawala ng maraming taon. Sa loob ng bag na ito, ay ilang impormasyon tungkol sa kanya. Siya ngayon ang manugang ligroup sa Luyuan. Siyempre, gagawin ko ang lahat ng paraan para may balik siya sa Huanyu Capital. Misis ko, huwag kang mag-alala. Aalis tayo sa Luyuan City. Para magkaroon tayo ng sarili nating mundo. Madali lang sabihin. Hindi mo pa masyadong kilala si Handejun. Ang kalabanin siya ay kamatayan lang ang kahahantungan. Huwag kang mag-alala, misis ko. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Anong ginagawa mo rito? Ang tatay mo, nagkasakit at nasa ospital, malapit nang mawala. Iniwan niyo lang siya. Ang saya-saya niyo pa. Anong pinagsasabi mo? Ayos lang si tatay kanina. Bakit bigla siyang nagkasakit? Ang Lee Group ay malapit ng malugi. Hindi ba siya mag-alala? Gayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Paano? Ibenta ako kay Handejun? Bakit ang pakinggan yan? Anong ibenta? Ikaw ang magpapakasal kay Handejun para umangat. Maging masunurin ka. Makipaghiwalay ka na sa pulubing ngalang kwentang yan. Sabi niya, basta hindi ka pa nakikipag, hindi siya mag-iisip ng masama. Paano kung sabihin kong nakipag na ako? Ikaw na lang hiya ka. Hayaan mo na. Kahit marumi, ayos lang. Walang makakaalam kung hindi mo sasabihin. Linisin mo ang bibig mo. Hindi ko hahayaang ang babae ko ay bastusin ng kahit sino. Hindi pa oras para ang manugang na pulubi na tulad mo ay makipag-usat sa akin. May tao ba diyan? At tahimikin niyo siya. Ikaw para sa tatay mo. Mas mabuting magpakasal ka na lang kay Handejun. Kung ipipilit ninyong umalis sa Luyuan City, maghanda na kayong kunin ang bangkay ng katay mo.
Zhang Ziyong, Lai Quanshuan. Talaga bang iniisip ninyong makakaalis kayo? Patawad, MR Han. Binigo ko po kayo. Wala kang silbi. Hindi mo man lang nagawa ang simpleng bagay na yan. Ang stepmother ni Lee Kwon-suan ang nagpalaya sa akin. Matalino pala siyang babae. Tungkol naman sa'yo, Handa akong tanggapin ang parusa. palagi akong patas sa pagbibigay ng gantimpala at parusa. Alam mo yan. Tay, bakit ka biglang nagkasakit ng ganito? Chuan-Chuan, bakit kayo bumalik? Umalis na kayo agad. Baka mahuli kayo ni Han Dae-jun at ng mga kasama niya. Hindi ako alis. Mananatili ako rito para alagaan ka. Huwag kang mag-alala, Tio. Nandito ako. Walang sinuman ang makakasakit sa inyo. Marley, may sakit ka man. Kailan mo babayaran ang 100 milyong utang mo sa Wang Group? Kailan mo babayaran? 100 milyon. Tay, bakit ka may utang sa kanya? Ang stepmother mo, si Hee Chunlan, nagtago sa akin. Umutang ng mataas na interest sa Wang Group. Ang Lee Group ay nasa krisis. Paano natin yan babayaran? Huwag kang mag-alala, Tio. Ako na ang bahala. Ikaw na hamak na pulubi. Huwag ka nang magpanggap. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong maibabalik ko sa'yo. Zhang Ziyong, inaamin kong malakas ang suntok mo. Pero ang pagyayabang ay hindi solusyon. 100 milyon lang naman. Kaya ko pa ring ilabas yan. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang 100 milyon na nakapasok sa account ko. May 100 milyon talaga ang batang to. Paano nangyari yon? Sid. Paano kung hindi mo mabayaran? Kung hindi ko mabayaran sa loob ng 3 araw, pupuputulin ko ang sarili kong braso. Saiji, usapang lalaki. Pero, gusto kong ako mismo ang puputol sa braso mo. Tingnan natin kung may kakayahan ka. MR Han, Ano ang kailangan mo? Sabihin mo. pinabalik ko na sina Zhang Ziyong at Lee Chuan-Suan kay Hee Chunlan. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Mabuti. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ang Han Group ang magiging sandigan ng Wang Group ninyo. Maraming salamat, MR Han. Salamat sa kabutihang loob nyo, MR Han. Maraming salamat. Nga pala, Kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Huwag kang mag-alala, Boss Han. Nagmamayabang lang ang batang yon. Sabi niya, makakabayad siya ng 100 milyon sa loob ng 3 araw. Kung hindi, puputulin niya ang sarili niyang braso. Sa Zhang Ziyong, naging live-in son-in-law na nga. Nagmamayabang pa rin dito. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Sige, hinihintay ko ang magandang balita mo. Sage. Ziyong, 3 araw lang. Paano ka makakakuha ng ganoong kalaking pera? Maliban kung isa kang invisible rich guy na nag-experience lang ng buhay. Mrs. ko, tama ka nga. Sa totoo lang, ako nga. Mrs. ko, hintayin mo ako sandali. Babalik din ako agad. Yung master, hindi pa gumagaling ang luma mong suga. Pero ang galing mo pa rin. Ang galing. Kumusta na ang pinapagawa ko sa'yo noong nakaraan? Naayos mo na ba? Lahat ay handa na. At saka, pinapakausap ka ni Lolo. Sabi niya, umuwi ka na at manahin ang Huanyu Capital. Paano niya nalaman na nandito ako? Sino ang nagbigay ng impormasyon? Zhang Ziyong. Hindi ko alam kung sasabihin kung wala kang utak o matapang ka lang. Talagang naglakas loob kang pumunta. Nasaan ang pera? Bakit ka nagmamadali? Hindi ba may 1-0 minuto pa? Saiji, hihintayin pa kita ng 1-0 minuto. Zeyong, tumakbo na lang kaya tayo? Huwag kang matakot. Ako na ang bahala. Takbo. Saan kayo tatakbo? Pero huwag kang mag-alala. Mamaya, kapag kumilos ako, magiging banayad ako. Para mas matagal kang masaktan. Mas matagal. Zhang Ziyong, oras na. Ang kamay mo ay akin na. Sino yan? Naghahanda pa akong manakit ng tao. MR Wang, nakatanggap lang ang account ng kumpanya. Ang 100 milyong transfer.
Ikaw, MR Wang, mauuna na po ako. Mrs. ko, tara na. Buwisit na pulubi. May makakatalo rin sa'yo. Zhang Ziyong, saan mo nakuha ang perang iyan? Mrs. ko, huwag mo nang intindihin ang maliliit na bagay na yan. Ang dapat mong intindihin ay ang malaking bagay na magkakaanak tayo. Ano bang sinasabi mo? Bilisan mo, ihinto mo ang sasakyan. Anong nangyari sa iyo? Tulungan niyo ako. Manganganak na ako. Zhang Ziyong, dalhin natin siya sa ospital. Said. Ang bako. Ang magnanakaw na yan, sa gitna ng araw, naglakas loob, na nakawin ang sasakyan namin. Ang liblib ng lugar na to. Tara, sa kabilang kalsada tayo magtaksi. Unahin natin ang pagliligtas. Hindi maganda, nahulog tayo sa patibong. Lintik, nagpabaya ako. Ang punong tanggapan ng Wang Group. Paano ka naglakas loob na pumasok? Hinahanap ko si Wang Jinfa. Tumabi ka. Pangalan ni Boss Wang, paano mo naglakas loob na banggitin? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Wang Jinfa, mag-usap tayo ng masinsinan. Kuan, alam mo ba kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ko para makuha ka? Para makuha ka? Ngayon, sa wakas ay nakuha na kita. Walang hiya. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Ang pananakit ay pagmamahal, ang pagmumura ay pagmamahal. Kapag tapos ka ng manakit, mahalin mo lang ako ng maayos. Wang Jinfa, sino yan? Sabihin mo ng totoo, saan mo itinago si Suan? Sasabihin ko sa'yo, nayinis pa rin ako dahil hindi ko naputol ang kamay mo noong nakaraan. Nayinis pa rin ako. Ito ang teritoryo ko, huwag mo akong galitin. Anong ginagawa mo? Totoo na ito ang teritoryo mo, pero hindi nito mapipigilan na gawin ko ang ginawa ko noong nakaraan. Ang bugbugin ka hanggang sa mawala ang mga ngipin mo. Bilisan mo, nasaan si Suan? Asawa mo si Suan. Nawala siya, bakit ako ang hinahanap mo? Kahit hindi ikaw ang gumawa, may kinalaman ka pa rin dito. Naubos na ang pasensya ko. Bilisan mo. Sasabihin ko. Siguradong gawa ito ng mga tao ni Handejon. Wala akong kinalaman diyan, Handejon. Huwag kang matakot. Ito ang pinakamalakas na pampatulog. Kapag ininom mo ito, hindi magtatagal at ikaw mismo ang lalapit sa akin. Ginagamit mo ang marumi at bastos na paraan. Para lang lokohin ako at dalhin dito. Hindi ka patatawarin ni Zhang Ziyong. Kuan, mahal na mahal lang talaga kita. Araw-araw, halos mabaliw ako sa kakaisip sa'yo. Ako, wala akong ibang pagpipilian kundi gawin ito. Anuman ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kuy, huwag kang mangarap. Lai Swan, hindi ko maintindihan. Ano bang mayroon sa Zhang Ziyong? Ni hindi mo man lang ako tinitingnan ng diretso. Swan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Suan. And Han, kahit makuha mo ang kanyang katawan, hindi mo pa rin makukuha ang kanyang puso. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? MR Han. May paraan ako para tuluyang mawalan ng pag-asa si Li Xuan kay Zhang Ziyong. Sabihin mo. Sige. Gusto kong maging baliw si Li Juan sa akin. Handejun, nasayo ba si Suan? Inuutusan kitang ibalik siya kaagad. Ziyong, matagal na tayong hindi nagkita. Ganyan mo ba tratuhin ang iyong kalaro noong bata ka pa? Ikaw, huwag ka nang magsalita pa. Sagutin mo ang tanong ko, nasaan si Suan? Si Wang Jinfa ang nagsabi sa'yo, di ba? Paano mo patutunayan? Nasaan ang ebidensya? Kung gayon, tatanungin ko siya gamit ang aking mga kamao. Matagal ko nang narinig na marunong kang mag-martial arts. Pero isa ka lang palang walang kwentang basura na madaling talunin. Sige na. Naghihintay sa'yo sa Swan.
Bilisan mo, hanapin mo na ang Wanswan mo. Hoy, nahanap mo na ba? Patawad, yung master. Hinahanap na namin ang halos kalahati ng Luyuan City, pero hindi pa rin namin mahana ang kinaroroonan ni Miss Litsuansuan. Magpatuloy sa paghahanap. Suwan-suwan. Patawad, nagkamali ako ng tao. Ayos lang. Mukha ka ring hindi masaya. Umupo ka at uminom tayo. Ang biktima ay nakakagat na. Wanswan, tingnan mong mabuti. Ito ba ang walang kwenta mong asawa? Hindi. Impossible. Peking-peke yan. Ano ang imposibleng mangyari? Ikaw mismo ang humusga kung totoo o pek. Paano niya ako nagawang ipagkanulo? Swanswan. Lumala na naman ang sakit ng iyong ama. Ang iyong madrasta, sa Hechonlan, ay matagal nang may masamang balak sa ligro. Ngayon, sa buong Luyuan, ako lang ang makakapagligtas sa inyong ligro. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Siyempre, totoo yan. Pakasalan mo ako. Sisiguraduhin kong mararanasan mo ang lahat ng karangyaan. Sige, pumapayag ako. Ang galing. Pero may isang kondisyon ako. Ang kasal natin ay dapat na maging pampubliko. Gusto kong malaman ng buong Luyuan City. Madali lang yan. Napakadali. Hintayin mo ako. Suwan-suwan. Zhang Ziyong, Han Dejun, maligayang araw mo ngayon. Ang pagdating ko ay dapat na ring maituring na isang malaking regalo, di ba? Zhang Ziyong, gumawa ka ng masama kay Xuan. May lakas ka pa ng loob na pumunta rito? Ikaw ang nanakit kay Suwan-suwan, di ba? Zhang Ziyong, paano mo ipapaliwanag to? nakunwari lang akong nahimatay para mahanap si Suwan-suwan. Nakunwari lang akong nahimatay para mahanap si Suwan-suwan. Hindi mo naman siguro iniisip na ganoon ako katanga, di ba? Pumayag akong magpakasal sa'yo. Dahil lang sa naniniwala ako na si Zhang Ziyong ay tiyak na darating sa araw ng kasal. Aba, kayong dalawang asot pusa. Naglakas loob kayong magsanipuwersa para lokohin ako. Pero nang sabihin ni Juan na gusto niyang maging pampubliko ang kasal, nahulaan ko na tiyak na darating sa Zhang Ziyong. Pero mabuti na rin at dumating ka. Gayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Sugurin. Tejan. Bilisan nyo, tawagan ang ambulansya. Kahit na marami siyang kasalanan, ayoko pa siyang mamatay. Ano pang hinihintay nyo? Tawagan niyo agad ang ambulansya. Akala ko dadalo lang ako sa kasal. Pero nakakita pa ako ng magandang palabas. Zhang Ziyong, magkita tayo uli. Tay, malala na ang sakit niyo. Hindi na ako aalis sa Luyuan. Mananatili ako dito para ayusin ang ligroup. Ang gulugulong ligroup na yan. Baka mas mabuti pa kung Tay, ang ligroup ang pinaghirapan niyo habang buhay. Aayusin ko po ito. Nakakainis talaga ang mag-amang yan. Sino ang nagpagalit sa ating Vice President? Sino ang walang modo? Tandaan mo ito. Pagpasok ni Lee Kwon-suan sa Lee Group, huwag na huwag ninyong hayaang maging komportable siya. Sex. Ikaw lang ang matamis magsalita. Matamis lang ba ang dila ko? Kahapon, inabisuhan ko na. Lahat ng managers na magpulong. Bakit wala ni isa ngayon? May humaharang siguro. Hindi ba si President Lee yan? Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Buti dumating ka, magpupulong ako.
Ngayon, tawagin mo lahat ng managers. At papuntahin mo sila dito agad. Paumanhin, Chairman Lee. Ako ang assistant ng Vice Chairman. Wala kang karapatang utusan ako. Ikaw, Tama, ikaw ang assistant ni Vice Chairman Hichonlan. Pero si Chuan Suan ang chairman. Ibig sabihin, siya ang boss mo. Ang boss ay nag-uutos sa empleyado. Hindi ba dapat lang? Sino ang nagsasalita ng ganyan kalakas ang loob? Hindi ito Luyan City. Ikaw ba yung sikat na pulubing manugang? Bakit? Hindi ka na nagpapalimos sa kalsada. Nagpapalamon ka na lang? Kung pag-usapan ang pagpapalamon, hindi talaga ako makakapantay sa ibang tao. Dahil lang pinapakain ng ibang tao, ay ang pinapakain ng may asawa. Hindi kaya nalaman na niya ang tungkol sa akin at kay Hichunlan? Nalaman na niya. Pupunta na ako ngayon. Zhang Ziyong. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Kung kilala mo ang kalaban, hindi ka matatalo. Hindi rin basta-basta si Lixuan. May dating talaga siya, parang si Chairman Lee noong araw. Nga, kailangan nating kumapit sa kanya. At yung asawa niyang pulubi, mukhang hindi rin simple. Kung ayaw ninyong maging masaya ako, hindi ko rin kayo hayaang maging masaya. Minsan naisip ko, ang tadhana talagang nakakamangha. Bakit ka pa dumating sa buhay ko? Akala mo, ikaw ang nakapulot sa akin sa kalsada. Pero ang totoo, matagal na kitang hinahanap. Hoy, Chairman, may emergency po sa kumpanya. Kailangan niyo pong asikasuhin. sige, alam ko na. May kailangan akong asikasuhin sa kumpanya. Matulog ka na ng maaga. Huwag mo na akong hintayin. Ang gabi na, ano pa bang problema? Mamaya, ibibenta kita sa liblib na bundok para maging asawa ng matandang binata. Pero sa ganda ng katawan at mukha mo, parang mura naman sa matandang binata. Mas mabuti kung ako na lang, ang unang titikim sa'yo. Ang gabi na, bakit wala pa ang asawa ko? Paano ako makakatulog mag-isa? Patay, may nangyari. Nawawala si Chuan Suan. Agad magpadala ng tao para kunin ang lahat ng CCTV footage sa Garden Road, Luyan City. Yung master, masyadong maikli ang oras. Medyo mahirap yan. Kung hindi mo siya mahanap, alam mo ang kahihinatnan. Magsisimula na ang countdown ngayon. 9 na minuto. Hindi mo inakala, di ba? Chairman Lee, napunta ka sa mga kamay ko. Ngayon, magpapakasaya ako sa'yo. Walang hiya. Umalis ka sa hapan ko. Ikaw na lalaking umaasa sa babae. Inutusan kitang kidnapin si Lee Kuan Suan. Nagkaroon ka pa ng pagnanasa. Patawad, mahal ko. Nabulag lang ako sandali. Tatanggapin ko ang parusa. Nakausap ko na ang mga tao. Paalisin na si Lee Kuan Suan sa Luyan agad. Mabuti. Ang bilis naman dumating. Zhang Ziyong. Ayos ka lang ba? Mrs. ko. Ayos ka lang ba? Zhang Ziyong, pakawalan mo na kami. Paparating na ang mga reporter. Maya-maya lang, kayo ay sisikat sa buong Luyuan. Huwag po. Zhang Ziyong, ikaw na walang kwenta. Pakawalan mo na kami. Ikaw palaga, Lee Kuan Suan. Ginawa mo akong katatawanan sa Luyuan. Kung gayon ako, Ikaw. Ikaw na walang hiya. Kahiya-hiya. May mukha ka pa para bisitahin ako. ako pang ngayon ang sinisisi mo. Noon, inakasalan mo ako kahit matanda ka na. Sino ba namang mag-akala na wala ka palang silbi? Ikaw. Lumayas ka. Tumahimik ka, matandang hukluban. Habang may hininga ka pa, payo ko, gumawa ka na ng testamento. Ibigay mo sa akin ang Lee Group. Huwag kang umasa. Kahit pa malugi ang Lee Group, hindi ko pa rin yan ibibigay sa'yo.
Salamat, Kuya Shen, sa kabila ng iyong pagiging abala. Sa pag-alala sa akin, isang karangalan. Ako ang kambansang Malgot. Hindi ako basta-basta nakikipagkamay sa mga fans. Sige, ano ang kailangan mo? Ganito kasi. Hindi ba sugatan si Handejon na yon? Dinala siya ng isang babaeng nagngangalang Chuir sa ibang bansa para mapagaling. Iniwan niya ang lahat dito. Tingnan mo kami. Huwag mo na akong paikot-ikotin. Ang grupo namin ang pinakamayaman. Kaya kumapit ka lang sa akin. Hindi ba? Salamat, si Shen hindi, Kuya Shen. Hindi, Melogod. Pero may isang kondisyon ako. Ziyong, sabihin mo. Ayos pa si Papa noong nakaraang araw. Bakit bigla na lang siyang nawala? Maaring may kakaiba sa pagkamatay ng papa mo. Lahat ng CCTV sa ospital, pati ang mga bakas sa silid, ay nabura. Wala ring nahanap ang pulisya. Pero huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo ito sa akin. Alamin ko ang katotohanan. Hahanapin ko ang salarin sa likod nito. At pagbabayarin ko sila ng 10 beses. Ang ganda ng lugar na to. Simula na yon, opisina ko na to. Wang Jinfa, anong ginagawa mo rito? Nakakatawa. Ibinenta na sa akin ni Hichunlan ang libro. Anong ginagawa ko rito? Ipinapakita ko lang kung sino ang may-ari. Misis ko, ayos ka lang ba? Sa testamento ni Papa, ang Lee Group ay inilipat lahat kay Hichunlan. At ibinenta naman ni Hichunlan kay Wang Jinfa. Ziyong, anong nangyayari rito? Peke yan. Peke yan. Hindi yan totoo. Peke yan. Ikaw ang pumatay sa papa ko. Suan, kumalma ka. Una, narito ang kontrata, nakasulat ng malinaw. Pangalawa, kailangan ng ebidensya sa bawat salita. Tama, opisina ko na to na yon. Saije, paalisin sila. Kami na ang alis. Suan. Hindi lang isang ligroup. Kahit 10 ligroup pa, matutulungan kitang itayo ulit. Zhang Ziyong, ikaw, sa tingin mo ba, may liligtas mo ang ligro? Paano? Sa pamamagitan ng paglilimos? Kontrolin mo ang bibig mo. Kung hindi, ipapawala kita sa luyuan. Sasabihin ko sa'yo, mayon, mayroon akong mas malakas na kakampi kaysa kay Handejon. Ingatan mo ang buhay mo. Yan lang? Misis ko, tara na. Zhang Ziyong, ano pa ba ang kaya mong gawin bukod sa pagyayabang at pakikipag-away? Ang pagpapatakbo ng negosyo ay nangangailangan ng utak. Hindi lang basta lakas. Suan. Pati ba ikaw, hindi ka na rin naniniwala sa akin? Ang walang kwentang Wang Jinfa na yan. Halos mamatay na naman sa bugbog. Pero ngayon na nag-aaway si Suan at ang lalaking yon, ito na ang pagkakataon ko. Galit ang misis ko. Ingatan mo siya. Naku, bumuka ang sugat. Anak, mayroon ka bang anumang malungkot na bagay na gusto mong sabihin sa akin sa matandang ito? Ang aking ama ay namatay ng hindi malinaw. At inagaw pa ng aking madrasta ang grupo. Hindi ko na alam kung kaya ko pa bang magpatuloy. Wala ba sa tabi mo, kahit isa man lang, na makakasama mo sa hira? Mayroon. Pero ayoko siyang madamay. Nasaktan ko na siya sa mga sinabi ko at pinalayas. Naku, bata ka. Para sa isang babae, anumang problema, dapat ang lalaki ang sumasalo. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na nawala sa iyo, tutulungan kitang bawiin. Tulungan mo ako. Siyempre. Pero may kailangan kang ipangako sa akin. Bakit mo ako tinali? Ako si Shen Chuanglong, ang heartthrob ng Luyuan City. Nagustuhan ko si Suan. Narinig kong nag-away kayo kamakailan. Pwede mo ba siyang ibigay sa akin? Ikaw lang. Alam kong malakas ka, pero ang luma mong suga, hindi pa gumagaling, di ba? Huwag kang magkakabayani sa akin.
Mas mabuting patayin mo ako ngayon. Kung hindi, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Anong saysay kung patayin kita? Kailangan kong kidnapin ang asawa mo. Tapos ipapanood ko sa'yo kung paano ko siya pahihirapan. Mas masaya yon, di ba? Shen Chuanglong, kapag ginalaw mo siya kahit isang hibla ng buhok, pairalin ko na ikaw at ang iyong grupo ay mawawala sa Luyuan City. Hello, si Miss Chuansuan ba to? Hawak ko ngayon ang asawa mo. Sino ka? Anong gagawin mo? Anong nangyari? Kinidnap ang asawa ko. Kailangan ko siyang iligtas ngayon. Ikaw. Hindi ba't napakalakas niya? Pero, Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, hayaan mong ako ang mag-esolba. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo mababawi ang ligro. sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Malalaman mo rin yan sa lalong madaling panahon. Nagalit ka sa maling tao. At gusto mo pang kumakas. Maawa ka, Ginoo. Maawa ka, Ginoo, please. Shen Chuanglong, ang talunin ka sa lakas ay talagang walang saysay. Hindi ba't mayaman ka? Kung gayon, tatalunin kita sa yaman. Ano? Sabi mo, lahat ng kliyente natin ay kinansela ang kanilang mga kontrata na yon? Ang stock ng grupo ay bumagsak na ng 79%. Pupunta ako diyan na yon din. Sir, hindi mo pa nababayaran ang bill mo sa ospital. Ako, tingnan mo kung sino ako. Sa tingin mo ba kailangan ko ang pera mo? Masamang balita, President Wang. Lahat ng assets sa ating account ay na-freeze. Hello. President Lee, narinig ko na ang Wang Group ay pinipigan ng isang misteryosong puwersa. Nasa bingit na sila ng pagbagsak at malapit ng malugi. Ang bilis naman. Nabalitaan kong si Wang Jinfa ay nasa lansangan na. Baka yung matanda? Pero bakit niya ako tinutulungan? Hindi ba ito ang sikat na? Prinsip ng pamilyang Wang. New York, York, bakit ka nagaganyan? New York. Huwag mo akong pagtawanan. Naong sikat pa ako. Hindi mo pa alam kung sino ang sinasamba mo. Nandito kami ngayon para sa isang mahalagang bagay. Ang utang mo sa aming boss. Your Honor, nothing can Panahon na replace para Waseroy. bayaran mo. Walang pera. Buhay lang ang mayroon ako. Buhay lang ang mayroon ako. Sito follow TE trend. Kailangan ka naming bugbugin ngayon. Yo, kailangan ka naming bugbugin ngayon. Fall OA isa kailangan mong makakita ng dugo. Para maintindihan mo. Maawa ka, kuya. Maawa ka, kuya. Tigil. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay matutulungan kita. Walang libreng tanghalian sa mundo. Sabihin mo ano ang gusto mo. Mayon, ibabalik ko ang ligro. Kay Miss Lei, sana'y tanggapin ninyo, si Lee. Ano na naman to? Wala ka na namang pakana, di ba? Hindi po, binibini. Pirmahan mo na po yan. Kundi, patay ako. Tara na. Ako, si Wang Jinfa, sumusumpa sa langit. Kung muli kong pahihirapan si Miss Li Chuansuan, sana'y masamang kamatayan ang abutin ko. Hindi ko inakala na tutuparin ng matandang iyon ang sinabi niya. Pero humingi siya ng pabor sa akin. Ano naman kaya yon? Ang batang yan. Gustong makipaglaban sa negosyo. Kailangan pa rin niya ang Huanyu kapital ng lolo niya. Bilang pundasyon, di ba? Naglakbay ako ng malayo para makarating sa Luyuan City. Para tulungan ang apo kong babae na mabawi ang ligro. Tapos, siya ang magkukumbinsi sa kanya. Sa tingin mo, magtatagumpay ba tayo ngayon? Panginoon, pasensya na po. Hindi ko po masagot ang tanong niyo. Bakit? Wala kang tiwala. Sa matandang pulad ko. Hindi po. Tingnan niyo po pagdating niyo sa Luyuan. Ang dami niyo nang na-acquire na negosyo. Ang galing niyo pa rin tulad ng dati. Huwag mo nang banggitin. Sayang,
hindi na bumabata ang tao. Ang katawan ko, palala ng palala. Hindi ko rin alam kung kailan. Babalik ang apo kong yan na medyo anga. Zhang Ziyong, saan ka ba galing? Miss na miss kita. Nandito na ako, di ba? Kung gayon, ikwento mo sa akin. Ang tungkol sa tagapagmana ng Huanyu Capital. Nang araw na yon, ang lolo mo. Mukhang abala ang bata. Nandito na pala kayo, matanda. Pupuntahan ko pa sana kayo. Bakit matanda pa rin ang tawag mo? Dapat baguhin mo na ang tawag mo. Ang aking manugang na babae. Nakakita ka ba ng isang matanda na nagsabing lolo ko siya at may Huanyu Capital pa at ako raw ang nag-iisang tagapagmana? Paano mo nalaman? Mayaman talaga ang lolo ko, pero matagal na yon. Nabangkarote siya noong bata pa siya. Nagkaroon siya ng delusion. Inakala niya na mayaman pa rin siya ngayon. Delusion. Pero tinulungan niya lang ako. Na mabawi ang Ligroup A. Siguro yung mga taong inaway ni Wang Jinfa noon, nagkaisa sila para kalabanin siya. Pinilit siyang ibalik ang grupo. Siguro nagkataon lang ang lahat. Naku, kawawang lolo. Hindi ang galing mo lumaban. Paano ka magiging ordinaryong tao? Sabihin mo, ano ang layunin mo sa paglapit sa akin? Sa totoo lang. Dati, naging mersenaryo ako sa ibang bansa, kaya ganoon na lang ang galing ko. Tapos, sumali ako sa isang misteryosong organisasyon. Noong nasa isang misyon ako sa Luyuan, halos mamatay ako. Ikaw pa nga ang nagligtas sa akin. Ako ang nagligtas sa'yo. Asawa ko, nakalimutan mo na ba? Anong nangyari sa'yo? Dadalhin kita sa doktor. Hindi ka ba natatakot na masamang tao ako? Pero mas gusto kong maging mabuting tao ka. Tulungan mo akong tumayo. Kaya nga, sa panahong iyon, nahulog ang loob ko sa kabaitan mo. Mula noon, hinahanap na kita. Ganoon pala. Pero, bakit ka napanggap na pulubi? Ay naku, ayaw akong pakawalan ng organisasyon. Iyon lang ang paraan para maitago ko ang sarili ko. Mabuti na lang, nakita tayo noong pinipilit kang ipakasal. Lolo, huwag na po kayong mag-alala. Pumayag na si Zhang Ziyong sa akin. Babalik na siya pagkatapos ng ilang panahon. Para pamunuan ang Huanyu Capital. Alagang masunurin ang apo ko sa batas. Kung gayon, lolo, uwi na ako at maghihintay. Ay, nga pala, bakit wala si Ziyong? Medyo abala po ang grupo kamakailan. Hindi po siya makaalis. Ay, lolo, huwag po kayong mag-alala. Ang galing. Mukhang ang matanda kong buto ay sa wakas makakapagpahinga na ng payapa. Pagbalik ko, lahat ng ay-arian ng pamilya, pati na rin ang mga islang iyon, ililipa ko lahat sa inyo. Pinagsabihan ako ni Zhang Ziyong na sundin lang ang lolo. Pero hindi ko inasahan na ganito kalala ang sintomas. Kawawang lolo. Apo, malaki ang ating pamilya. Wala tayong kinatatakutan. Sige po. Lolo, alam ko na po. Mabuti, magtago ka na lang bilang isang security guard. Magandang araw po, Kuya. Seth. Ngayon, sama-sama nating protektahan ang Ligroup. Ano? Naging security guard sa Ligroup. Pulubi ay pulubi pa rin. Tingnan natin kung paano ka makikipaglaban sa akin. Sabihin mo, ginagamit mo ba ang card ko nang walang paalam? Bakit biglang naubos lahat? Ate naman, anong masama kung gumastos ako ng pera mo? Binigay ko naman sa'yo ang buong kabataan ko. Hindi ba kinuha ka ng ibang kumpanya na may mataas na sweldo? Bakit ginagastos mo pa rin ang pera ko? Ilang araw pa lang ako doon. Tinanggal na ako. Anong magagawa ko? Kailangan ko lang bumalik at gastusin ang pera mo. Pero masyado ka namang walang preno sa paggastos. Ang daming pera, biglang nawala lahat. At ko naman, hindi naman ako ang masyadong gumastos. Wala ka namang masyadong pera sa card mo. Hindi ba't may anak ka pa, si Litsuan-suan? Ngayon, siya na ang nagmana ng buong Ligroup. Ang ganda ng buhay niya. Siya ang lapitan mo. Wala na tayong ibang pagpipilian.
Ginang, bawal pumasok ng walang appointment. Dito ka na pala nagbabantay. Ang hirap mo naman. Tingnan mo ng mabuti. Ako ang nanay ni Li Xuanxuan. Matagal nang namatay ang nanay ni Xuanxuan. At ngayon, hindi ka na nga matatawag na madrasta. Ikaw na lalaking nakatira sa bahay ng asawa. Nagpapakatigas ka sa akin dito. Kung ayaw na sayo ng pamilya Li, isa ka lang pulubi. Maging manugang na nakatira sa bahay o pulubi man siya, iyon ay sarili kong kagustuhan. Kung ayaw ko, kahit gaano pa karaming pera, hindi ko kailangan. Wi, ikaw na maliit na pulubi ka lang. Ulitin mo pa ang maliit na pulubi. Bakit ang ingay-ingay? Anak ko, miss na miss ka ni mama kamakailan. Gusto kong makipag-usap sayo. Sige, pumasok ka muna. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Anak ko, bakit ba napakasama ng kapalaran ko? Noong bata pa ako, walang nagmamahal sa akin. Ngayon na nasa gitna na ako ng buhay, umalis na naman ang tatay mo. Iniwan akong nag-isa at malungkot. Tama na. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Tingnan mo, ang tatay mo, biglaan siyang nawala. Wala rin siyang iniwang pera. Ngayon, ni isang dami hindi ko na mabili. Ngayon, nasa kamay mo na ang grupo. Ano ba? May ilang taon din akong nag-alaga sa'yo, di ba? Tingnan mo, kung pwede mo akong bigyan ng shares, para sa pagtanda ko. Anak, paulit-ulit mo akong pinagtaksilan. Karapat-dapat ka ba sa tawag na yan? Suan-suan, pakinggan mo si mama. Wala na tayong pag-usapan. Ang Lee Group ay pinaghirapan ni Papa habang buhay. Ngayon, sa wakas ay bumalik na ito sa akin. Hindi ko hahayaang sirain ito ng kahit sino. Suan-suan, huwag kang magalit. Palabasin siya. Dati, ayaw mong magpakasal kay Wang Jinfa. Ayaw mo rin kay Han Dejun. Pinilit mong magpakasal sa isang pulubi. Sa tingin ko, alaga yatang malas ka. Kung ganoon, wala na akong dahilan para magtago. Kung wala kang awa, huwag mo akong sisihin kung wala rin akong katarungan. Gusto kong ang Lee Group mo ay tuluyang bumagsak. Hello? Young Master, nagawa ko na po lahat ng ipinag-utos nyo. Mabuti. Ngayon, gusto kong humanap ka ng paraan para bumagsak ang lahat ng stock ng Wang Group. Lahat ng kumpanyang pinaglagyan ng pondo ng Wang Group, singilin ng mga utang. Young Master, anong tawag sa galaw na yan? Ang galaw na yan ay tinatawag na ubusin ang pundasyon nila. Tuwing hapon, maagang umuwi si Zhang Ziyong at si Li Quanzuan, mga alas 8 ng gabi, pupunta sa underground parking. Ikaw pala. Ganda, ako na. Hindi mo pa ba naiintindihan kung anong gagawin ko? Sa wakas, makukuha na rin kita ngayon. Kapag nalaman ito ni Zhang Ziyong, hindi kanya palalampasin. Hindi lang si Zhang Ziyong ang makakaalam. Buong Luiyuan ang makakakita. Malapit nang bumagsak ang group. May gana ka pang makipaglaro sa babae dito. Impossible. Hindi ito mangyayari. Ikaw na walang kwentang anak. Nasa labas na ang mga maniningil ng utang. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na? Walang silbi na tulad mo. Sage, tay, paparating na ako. Umuwi ka agad. Ikaw na maliit na aas. Pagbalik ko, lalaruin kita hanggang mamatay ka. CJ, ikaw na. Hindi ko inakala na ako pala ang susunod. Ngayon, Hindi ko na itatago sa'yo. ako ang pumatay sa walang kwenta mong ama. Ako ang pumatay sa walang kwenta mong ama. Ano nang sabi mo? Lai Quanzuan. Ang babae ko, naglakas loob kang galawin? Wala naman akong ginawa. Siya ang pumili sa akin. Li Xuanxuan, huwag kang matakot. Siya ang pumatay kay tatay. Ikaw, ano nang pinakain mo sa akin? Ang kati. Ang kati. Ikaw. Patawarin mo ako. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, mamatay sa lason ko. Pangalawa, sumuko ka. Ako. Susuko ako.
Kuya, maawa ka, kuya. Wala na talaga akong pera. Wala na talaga akong pera. Kung hindi ko mabayaran ang utang, mahihirapan akong bumalik. Paano kung ganito na lang? Babaliin ko ang isang binti mo. O kaya, ang pangatlong binti mo. Kuya, Wala na bang ibang paraan? Paraan? Meron naman. Pero, Bakit parang aso ang taong ito? Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa ba nakakita na nag-artista? Pag-shooting ito, naiintindihan nyo ba? Umalis na kayo. Magandang araw, Silly. Una si Wang Jinfa. Tapos si Shen Chuanglong. Sino ba talaga siya? Hello, sino yan? Gusto mo bang pabagsakin si Zhang Ziong? Sino ka ba talaga? Ako ang kaaway ni Zhang Ziong. Bakit mo ako hinahana? Alam mo ba kung sino ang nagpabagsak? Sa Wang Group. Sinasabi mong ang Shen Group namin ay pinabagsak ni Zhang Ziong. Impossible. Hindi yan mangyayari. Pulubi lang siya. Paano niya ako lalabanan? Pulubi. Hayaan na. Kahit sabihin ko, hindi ka maniniwala. Ang tanong ko lang, Gusto mo bang makabangon muli? Gusto ko. Siyempre gusto ko. kung gayon, sundin mo ang sasabihin ko. Ano ba talaga ang pagkatao? Ang Zhang Ziong na yan. Misis ko, nandito na ako. Narinig ko. May magdadala sa akin para mag-fitting ng wedding gown ngayon. Handa ka na bang mapagod sa paglalakad? Handa na. Ay, nga pala, misis ko. Ito ang pangalawang regalo ko sa'yo. Ang kontrata ng pagbili ng Shen Group. Para sa akin. Kaya pala, ikaw ang nagpabagsak sa Shen Group. Misis ko, di ba sabi mo, ayaw mo sa mga nagmamalaki ng lakas. At sa pagkakataong ito, ako lang ang gumawa. Ikaw talaga, asawa ko. Pero ang pagmamahala natin, hindi nakabase sa pera, ha? Alam ko naman yan. Hindi mo inasahan, di ba? Nagbalik ako. Para kalabanin si Zhang Ziong. Dalawang paan lang ang sapat. Una, utulin ang sarili niyang braso. Kung mangahas siyang bilhin ang Wang Group, hayaan siyang magkaroon ng walang katapusang utang. At ang pangalawa naman, Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? May nangyari. Ang Wang Group na binili natin. Ngayon ay lubog na sa utang. Paano nangyari yan? Ayos na yan dati. Bilisan mo at itanong. Magkano ang utang ng Wang Group? Ang utang ng Wang Group. Kahit ibenta ko pa lahat ng ari-arian ko. Hindi pa rin sapat yan. Hello? Boss, Masamang balita. may grupo ng mga maniningil ng utang sa labas. Hinarangan nila ang pasukan ng kumpanya. Siguro dapat humingi na lang ako ng tulong kay Lolo. Sige, naiintindihan ko. Misis ko, mayroon pa akong mga kaibigan sa labas ng syudad. Kung hindi, Hindi nito masosolusyonan ang problema. Ngayon, ibebenta ko ang lahat ng ari-arian ko para mabayaran ang utang. Kaya nating manalo. At kaya rin nating matalo. ngayon, wala na talaga tayong natira. Pero mayroon pa tayong isa't isa, di ba? Tutulungan kitang bawiin ang lahat. Sige, young master. Paparating na ako kaagad. Young master. Young master. Tama ang sinabi ng master. Kung hindi pwede sa hara, gagawin natin ng patago. Alam mo ba, kung sino ang kinidnap mo, wala akong kakialam kung sino ka. kailangan kong magka. Hindi naman kita pinipigilan. Basta kumakain ka, masaya na ako. Bilisan mo.
Sir, masamang balita. Si Shen Chuanglong, inutusan ng kung sino, ay pinabagsak ang Li Group dahil sa pagkakasangkot sa Shen Group. Kaya nalugi ito. Ano? May nangahas namang api sa apo ko at manugang ko. Tara, Punta tayo sa Luyuan City. Lolo. Ako. Ano na ang gagawin natin ngayon? May gustong putulin ang mga braso. Nina Ziong at Suan Suan sa Luyuan City. Para wala silang matakbuhan. Kung ganoon, gagawin natin sa kanila ang ginawa nila sa atin. Ano? Ang kumpanya na sinuportahan lang natin. Lahat ng kooperasyon namin ay natigil. Huwag kang mag-alala. Ang mga kumpanyang kumigil ng kooperasyon, ibabalik ko lang sila, di ba? Hindi ba't ibabalik ko lang sila? Kailangan nating magbigay ng diskwento para muling makakuha ng koneksyon. Malaking pera ang gagastusin. Bigyan lang, di ba? Bigyan lang, di ba? Sa kasalukuyan, hindi kayang gawin ng kumpanya ang ganyan. Huwag kang mag-alala diyan. Ang nasa likod ni Shen Chuanglong, sa wakas ay kumilos na. Naglagay ng malaking halaga ng pera. Para lang muling makipag-ugnayan. Mas nagiging masaya ito. Makikipaglaban sa akin sa yaman. Hayaan na. Hindi ko na sila paglalaruan. Diretso na nating kapusin ang lahat. Naiintindihan ko. Lolo, Ang apo ko. Walang sinuman ang pwedeng mang-api. Hindi maganda. Lahat ng kumpanyang may kooperasyon sa atin, nagpalit na ng may-ari. Lahat? opo. At posibleng, pati yung mga may intensyon na makipag-ugnayan, nagpalit na rin ng may-ari. Zeyong. Narinig mo ba? Si Shen Chuanglong. Binoykot na ng lahat ng kumpanya sa Luyuan City. Kagigising ko lang. Ang may kakayahang pinansyal na gawin ito, baka si Lolo lang. Ikaw, ano nang iniisip mo? Wala. Hello? Young Master, gusto kayong makita ni Lolo, ikaw at si Miss Suan Suan. Apo kong babae. Ang Li Group, binili ko na ulit para sa'yo. Ingatan mo yan, ha? Salamat, Lolo. Zhang Ziyong. Hindi ba sabi mo may delusyon si Lolo? Medyo. Malala pa rin. Ikaw na bata ka. Araw-araw mo akong niloloko. Ikaw kalaga. Kung hindi ako umaksyon. Hindi ko alam kung kailan ka pa makikipaglaban. Ikaw talaga. Niloko mo na naman ako. Mrs. ko, may dahilan kasi. Kung gayon, ipaliwanag mo ng maayos. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nagkaanak ang mga magulang ko ng lihim dahil sa pag-ibig. Pero mariing tinutulan ito ni Lolo. Dahil itinakda niya ang kasal ng pamilya, Wang at Zhang. Kaya, habang tumatakas ang mga magulang ko, sila ay nasawi. Nang lumaki ako at nalaman ang lahat, lagi kong sinisisi si Lolo. Sa galit, lumayo ako sa kanya. Kung gayon, bakit mo itinago ang iyong pagiging tagapagmana? Dahil iyon kay Lolo, ayaw niya akong sumali sa misteryosong organisasyon. Nakipagpustahan siya sa akin. Kung hihingi ako ng tulong sa kanya o mamanahin ang ari-arian, kailangan kong sundin ang kanyang mga plano at makipag-ugnayan sa pamilya Wang. Pero gusto ko lang makasama ka. Patawad, Ziyong. Nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Ang tanda ko na talaga. Noon, ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko at manugang. Ngayon, pinilit ko na naman ang apo ko na hindi makauwi. Hindi niya ako magawang kilalanin. Ano? Ako, talaga. Dapat lang na mamatay ako. Hindi na mababawi ang nangyari sa mga magulang ko. Sana payagan mo kami ni Suan Suan. Tama po, Lolo. Kami ni Ziyong. Aalagaan ka namin ng maayos. Ayaw namin ng Huanyo Kapital. Sana payagan mo kami. Ay naku, mabuting mga bata. Halika, tumayo na kayo. Sa totoo lang, ako, lolo nyo. Nagbago na ako. Sa totoo lang. Noong una kong makita si Suan Suan, nagustuhan ko na siya agad. Naisip ko, siya, ang perpektong, mapapangasawa ng apo ko. Tungkol naman, sa kasal sa pamilyang Wang. Ako na ang bahala doon. Ang galing. Zhang Ziyong. Paulit-ulit mong sinisira ang pangako mo. Hindi yata tama yan. Ano po, Lolo?
Ikaw pala. Naglakas loob ka pang magpakita. Maaari ko bang malaman kung sino ka, binibini? Tao ka ni Wang Laotay. Tama. Sino si Wang Laotay? Siya ang pinuno ng pamilyang Wang. Noon, kami ay nagsumpaan na ang aking anak at ang kanyang anak na babae ay magkapakasal. Upang punan ang aming mga pagsisisi noon. Hindi ito natupad, kaya naging apo sa puhod at apo sa puhod. Ang mga pag-ibig at put noon. Hayaan na nating kalimutan. Ang pag-ibig ay hindi pinananatili ng mga sumpaan, kundi ng tunay na damdamin. Ang dali mong sabihin. Ang sakit, ang sakit. Niloloko lang kita. Gumaling na ang sugat mo. Salamat sa lihim na gamot ni Lolo. Mabilis itong gumaling. Ikaw, sure. Hindi ba dinala mo si Handijun sa ibang bansa para magpagamot? Bakit ka bumalik? Dahil sa inyo, kaya malubhang nasugatan si Handejun. Kaya ako nagaganto ngayon. Masama ang ugali ni Handijun. Kung kasama mo siya, magkakamali ka lang ng magkakamali. Ang pagkilala sa pagkakamali at pagbabago ay isang malaking bagay. Ano man ang mangyari, ikaw ay mananatiling pinsan ko. Insan. Li Chuanzuan. Ikaw ay isang mayamang dalaga. Pero ako, hindi. Mula pagkabata, namuhay ako sa ilalim ng bubong ng iba. Umaasa sa iba. Hanggang sa makilala ko si Dejun. Siya lang ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngayon, dahil sa inyo, nasa bingit siya ng kamatayan. Paano ko kayo hindi kamumuhian? Hindi mabuting tao si Handijun. Dahil pinsan ka ni Chuanzuan, hindi ka namin pababayaan. Hahayaan ka naming alagaan si Handijun. Tungkol naman sa pera, kami ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka naaalagaan ng maayos ng pinsan mo. Gusto kong mapag-isa. Papa, Apa, nandito ka na. Tayo. Gamitin natin ang pera para patayin siya. Durugin siya. Apa, sasabihin ko sa'yo, siya ang kinakamasama. Tayo ang kinakamayaman, di ba? Yade, tayo ang Iye. pinakamayaman, di ba? Aid extreme. Huwag mo akong saktan. Pair. Bigyan mo naman ako ng pera panggastos. Sinasabi ko sa'yo, ako ang pinakamayaman. Babayaran kita, di ba? Mrs. ko, ang ganda mo. Sige na. Kailangan na nating mag-ayos. Mamaya, muling mangulit si Lolo. Huwag kang magmadali. May regalo ako sa'yo. Ito ang dating hiyas. Tinubos mo ito. Lolo, aking mabuting apo. Hindi ba dapat tag-isipan mo na ang pagmamana ng Huanyu Capital ni Lolo? Para sa inyong dalawa. Ngayon, Hindi na tayo magsusugal. Asa ka. Tungkol sa pamilyang Wang, hindi ko na rin pakikialaman. ang galing mo talaga, Lolo. Hoy! Mrs. ko, may asikasuhin lang ako. Babalik din ako agad. Ito. Kumusta, Kapitan? Miyembro ka ng organisasyon. Opo, Kapitan. Opo, Kapitan. Ang tagal mong itinago ang iyong pagkatao. Ayokong matunton ka ng organisasyon. Kung hindi dahil sa alitan ng ilang malalaking pamilya kamakailan. Hindi ko rin alam na nandito ka. Nakahanap na ako ng minamahal ko. Ayoko nang mamuhay sa gulo. Bumalik ka na. Kapitan. Sa tingin mo ba, ang Luyuan City, magiging payapa ng ganito? Talaga bang makakamit mo ang buhay na gusto mo? Zeyong. Zeyong, nasaan ka? Zhang Zeyong. Kapitan, tingnan mo muna ito. Ito ay. Death Token. Kapag lumabas ang token na ito, kailangan may dumanak na dugo. Ito ang lihim na utos ng organisasyon. Mrs. ko, para sa kaligtasan mo at ni Lolo. Kailangan kong umalis. Paapigilan ka ng chairman. Inilabas niya ang Death Token. Hindi mo naman kailangang gawin. Palitan na lang ng ibang tao. Ang kinatatakutan ko ay sa oras na iyon. Mas malala ang magiging kamatayan ng target. Sino ang target sa pagkakataong ito?
Ito. Zhang Ziyong, saan ka ba talaga nagpunta? Miss na miss kita. Pamilyar ang likod ng taong ito. Zhang Ziyong,